Sinasabi natin, it is a political process. Nadinig natin sa Congress, sa Senado, sa mga talkie-talkies, no? Sa mga commentator. Why are we allowing such a process, a political process, na alam natin kung ikaw in power at hawak mo yung kaba ng bayan, na corrupt mo na lahat ng institusyon, na question mark pati Supreme Court, tinatakot mo kasi parang ginagawa nila Operation Ek-Ek na papalamanan ka, may kukuhanin dossier sa'yo at uungkatin, ibubulat-lat nila for the public, mape-pressure ka, baw ka ngayon sa kanya. Gagawin mo. Kaya yun ang nangyari kay Escudero, Joel Villanueva, and so on. Na, takutan eh. So, nasusunod nila yung gusto nila sa impeachment. And here we are, we're watching it. Watching while they squander away our taxpayers' money. Now, kunyari 100 billion, 70 billion na kamo. Eh yung last year pa, so 100 billion na. Paano? Paano yan? Bakit nangyayari yan? No? So, bakit? Bakit natin hinahayaan? Something's wrong. Meanwhile, habang nanonood kayo ng impeachment, may nagpapapirma sa mga barabarangay. Ang may nag-message sa akin o nag-call sa akin, sa Quezon City may nagpapapirma. Ayuda daw. Pero in reality, sinasabi nung mga iba doon, okay, pipirma kasi ano yan, charter change yan. Nag-attempt na naman sila eh. Ate, putang lang yan sasabayin nila eh. So, babanatan na impeachment, papabayin to, pagkatapos nun, impeach si Inday Sara o hindi, may kaso siya, hindi siya makatakbo, yung papalit sana sa kanya ng PDP, si Baste, may kaso rin, kakasuhan din, bang, patay. Ay, and then, papaguin nila yung Constitution, extension, term limits. Meanwhile, 7.2 trillion ang budget for next year. Hihiram na naman ang pera. Anong kagaguhan to? Tapos ang taong bayan, yung iba sa inyo, nakakausap, nag-uusap-usap, ang sinasabi, malapit na naman yung 2028, hintayin na natin. Na kanina yung kausap ko, isang gasoline attendant, no? Ang gandang gabi sa iyo, brother. Ang sa akin, ang comment ko, kanina, sabi ko, hindi natin pwede hintayin 2028. Kasi binaboy na tayo talaga. We have to make a stand. Ano ba talaga gusto natin? For once, yung sa akin, sinasabi ko, yung impeachment na yan, tanggalin na natin. Mag-performance, ek-ek na lang tayo. Pag-usapan niya ng mga matatalino, at ng mga hindi kayang bilhin at yung malinis yung puso para sa Pilipinas, pag-usapan, i-performance evaluation na lang natin. Na pagka ang resulta is mababa do sa standard, you get removed. Tanggal ka. Just the same way, kunyari, o whatever, may warning, whatever. Ang punto. O kaya, uulitin ulit yung evaluation sa'yo, parang reprimanded ka, etc. Let's do it professionally. Hindi itong impeachment. Tignan ninyo bayaran mo yung congressman. Babanatan ka. Dadanggal mo. Project, 250 million. Sasabihin ng ibang congressman, no choice ako kasi project yun para sa constituent. Putang ina, iniisip niya yung election niya. He has to do something para yung taong bayan may elect siya. Isn't that self-serving? Paano ngayon yung due process? Wala na. So why is the Constitution allowing a system that tramples on the due process, the justice of a person, when in fact the intent supposed to be of impeachment is justice para sa taong bayan. Wala nag-iisip pa eh. Ang gawin natin, tanggalin natin yung impeachment if you have the chance, mga kababayan. Bakit? Putang ina, baguhin natin yung Constitution. Baguhin natin. Maggawa tayo amendments. Wag na yung Congress, tsaka yung kasi self-serving lahat sila. Self-serving. Wag na. Tayo na lang ang magbago ng Constitution and then have it ratified. Sabay natin sa 2028 election. Or earlier, no? Have it ratified. I-reboot natin pati Constitution natin. May mali eh.
Come out na tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. State of Luzon, Visayas, Mindanao. Come out na tayo ng mga dapat i-correct natin. Automatic yan. Yung Congress at Senate, bagoy na natin. 18-18 na lang. Wala na 300 na Congress. Puta na. Wala nang party list. Korekin na natin lahat. Lahat, kumbaga ipadaan natin sa washing machine. Yung constitution natin. Lahat ng baho matanggal. And then, spinner natin. Bago na. Bagong laba na. Mabango na. Amoy downy na. Sa ngayon, nangyayari. Naglabaw kanina eh. Sa ngayon ang dating natin we're spending so much and allowing, yun ang nakakainis allowing this gross expenditure of our taxpayers' money when it could have saved lives of Filipinos. It could have been used for farmers to ease the cost of inputs sa farm, fertilizers, etc. It could have been used to purchase some more fuel, oil. Pagkaroon tayo ng additional stock. 100 billion is 100 billion. And it could be used in hospitals, in schools, etc. Ng armed forces natin for better equipment. It's stupid. You get up, you isang tao lang. Gusto rin natin ma-impeach sa presidente. Gusto rin natin ma-impeach yung lahat ng gago dyan. Lahat ng impeachable officers, tanggalin natin. Gagastos tayo ng sandamakan na pera? No. Tanggalin na natin impeachment, gawin natin performance evaluation, may standard tayo. Pagka hindi ko pumasok sa score na yon, no, timbog ka. Yun yun. Pag-isipan natin maigi how it is done. Sa corporate. No? Even in the armed forces, how they remove a general. Nandyan yan, you're stuck with him. Gaya yan, Browner, you're stuck with him 3 years. More than. 1 year na siya plus 3 years. 4 years. You're stuck with Browner. Ang tingin ng karamihan, incompetent. Wala, magawa yung AFP. Mismong AFP nagsasabi, incompetent Ano magawa nyo? Wala. So there's got to be a rating system. We create the system, fit the system doon sa nire-rate mong tao, sa institution niya. Focus it doon sa gusto mong behavior niya, which is, kinakailangan competent ka, kinakailangan magaling ka, kinakailangan pro-people ka, kinakailangan nagpe-perform ka. Sang-ayon doon sa mga criteria na ratean ka over time, every year. Putang ina. Kundi matino lahat yan Kundi matino lahat yan. Wala nang gastos na impeachment. Anong gagawin natin pagka incompetent yung secretary? Wala namang impeachment. Ano gagawin natin kung ganyan, incompetent yung ganito, bendalo sila, putang na, incompetent yung senator, gago, tanga, bobo, inutil, mayayabang, puta, korap. Ano ang gagawin natin? Wala. Di ba? Kung lahat yan, lahat, president down the line, president, vice president, senate president, HOR, senators, congressmen, lahat ng cabinet secretary, etc., etc. I don't mind, kunyari ako, I'm a cabinet secretary, USEC, ASEC, lahat yan. Regional head. Down the line, governor, mayor, if I'm mayor, I don't mind. Why? Because the way to go para hindi ako mawala sa trabaho ko, kunyari 3 years ako mayor, every year, 3 rating yun, every year. Parang SALN, yearly may SALN, ito yearly may performance evaluation. Tipid pare, tipid mga kababayan, tipid. Pero it makes sense, all-encompassing. Lahat ng government heads, hanggang barangay. Barangay captain, gago, i-rate lang. Putragis, timbog ka. Ang tanong, sino magre-rate? Yun ang sagutin natin. Sino magre-rate? Mas mataas sa'yo? Kasing level mo? At saka yung nasa ilalim mo. Different ratings, different people, kahit nga institutions kahit whatever. You get rated and then, pagka mababa ka doon sa standard, a score, an index na hindi mo nakuha,
timbog ka, tanggal ka. Ganun kasimple. Lagay natin sa constitution natin. If the intent is hindi dapat tanggalin, the intent is tanggalin kasi we don't want to get stuck with the vice president. 6 years. 4 years down the road. Natade ko. Sabi nung iba, wala namang ginagawa yan eh. Wala namang ginagawa yan. Pakuha ng picture eh. Abroad. Eh kaya nga eh. Oh, sang-ayon kayo? Mga pro-BBM na anti-Duterte. Lahatin na natin. Gusto niyo si Sara, ganyan? Banatan din natin. Marcos, banatan natin. Supreme Court, banatan natin. Lahat ng congressmen, senators, etc. Pati yung AFP, PNP, yung ano na yan, NBI. Kasi kung hindi, plastic kayo. Sinisingle out ninyo si Sara Duterte, pero takot naman kayo na ma-rate yung tao ninyo, yung mga idol ninyo, mga magnanakaw. Sipin mo, isa is yung corruption. Isa yun sa index na hahabulin natin. When it comes to corruption, ano rating niya? Puta na, pagka siniro ka, yari ka. Kasi kung kunyari 10 criteria, example lang to kung 5 yung criteria, 20 points ang bawat isa. Kung pantay-pantay, equally important. Ganun gumawa ng sistema, mga kababayan. Kung 5-point criteria, 20 points ang bawat isa, 20 times 5, 100%. Isipin mo, isiro ka sa isa. Putang ina, pinakamataas mo, 80. Tama, no? 20 times 8, 20 times 4. Kasi 20, equally important. Pwedeng ganon. Kung 10 ang criteria, 10 points ang bawat isa. Equally important. Or, merong weight. Yung iba 5, yung iba 3, yung iba 20, yung iba, meron pa, kunyari 50 points ang mahalaga. Ganon. Paano kunyari, isang rating is character. Integrity kunwari. Subjective. Pero we give value to that. Loyalty to the Constitution. Isipin mo. May mga criteria pwedeng pag-usapan and then bam. Kung ka, ayan na, litaw, may criteria ka and then we put it in our provisions sa Constitution. Tanggalin natin yung putragis na impeachment na yan. Kagaguhan eh. So that we will not be spending billions of pesos to allow a ruling party who has the power, who even corrupted the so many institutions and people using taxpayers' money, binayaran nila. So that yung kanyang political opponent, tirahin niya. Putang ina mga yan, no? Binabayaran natin yung impeachment na yan. Na yung Inday Sara ninyo, natin, love you Inday, yung Inday Sara ninyo, ay siyang binabayaran natin para tanggalin si Inday. Putang ina ng sistema yan. And here you are, magrarally, hindi kayo papansinin. Hanggang sa dulo, igigilty nila yan. Kung sakasakali, hindi nila makuha yung 16 at may biglang bumaliktad. Kaya sabi ko sa inyo hahabulin nila dyan mga 17, 18. Para, kung 18, meron silang 2 buffer na boto. Kuha nyo? Hindi sila nagpaplano para 16 lang. Kayo, ang iniisip nyo, 16. Sino ba yon? Sino yung 16 na yon? So, merong na, ay nako, kunyaring lumaglag yung mga baka. Nag-parachute yung mga baka. Ayan na yung mga baka. 2 baka lang, putya na. Hindi baling di ka na maboto. May 2 baka ka. Tragis. O, diba? You can retire in luxury for the rest of your life. And your family is set. Pera natin yun! Puta, gago eh. Sira ulo. So, ang ano dyan, kagaya niyan, nagsalita si NBI Director Matibag na bubuksan yung kaso and all that. Ang perception ng Senate judges, putang ina, nilatakot mo kami, gago ka, yung ganon. Nagsalita si Cayetano kanina, Pia Cayetano.
So, sa Monday, exciting yung sa Monday. Malalaman natin how NBI Director Matibag will answer questions and how he will be able to move around the hostile environment, no? Galit yung senator sa kanya, yung judge sa kanya. So hostile. Ang ano ko diyan, baka i-contempt siya. Ganun ba? Malaman natin, exciting sa Monday. So, ang sa akin, ang sasagot sa inyo yan, pagka nagkaharap-harapan na tayo sa mga people's court, ano, sasabihin yan, nagawa ko lang yung trabaho ko. Parang yung siniktore, nagawa ko lang yung trabaho ko. So, AFP, ganun din, nagawa ko yung trabaho ko. Trabaho lang. So, I think it makes sense if we have this honest to goodness performance evaluation na itayap na lang natin sa sistema natin para wala na yung impeachment na yan, wala na yung mga mga kaso-kaso na yan na tatawanan ka lang, kunyari control nila. Ang punto, i-fail safe natin kasi nangyayari yung ngayon. Hindi biro-biro ito. It's a fact already that the government is spending billions of pesos to impeach Inday Sara because of that initial 125 million confidential fund. Even if you impeach Bongbong Marcos, if kunyari baliktad, ang may control ng lahat ng pera is Inday Sara, the Dutertes. Controlled nila. At i-impeach si Bongbong Marcos sa 4 billion, 4.5 billion na Intel confidential funds amounting to, let's say, 12 billion. Stupid pa rin, di ba? 100 billion, 12 billion. 100 billion, 12 billion. Stupid pa rin. Kahit 70 billion, 12 billion. Doesn't make sense. Then you will impeach the officer. Why not just have a system that there's a rating, there's a standard, you fall short of the standard, what do? Tanggal ka. There's got to be that policy, provision in our Constitution na hindi tayo pumapayag talaga na gagastusin nila yung pera natin, kokorapin lahat ng institusyon na involved dito sa impeachment na to para tanggalin yung pag-asa ninyo na uupo para ubusin yung korupsyon. Hindi ba gago? Saka nakakita. Kinuhanan ka ng pera, ninakawan kayo ng pera para tanggalin ang Inday Sara ninyo na siyang pag-asa ninyo na sagipin ang bansa natin. Di ba gago? Yun yung overview. So, kung kayo nagkaroon ng pagkakataon na baguhin to, I think I'm really confident that it makes sense. Why will it make sense for the Filipino people to spend billions of pesos? 70 billion na kamo. 100 billion kasama yung last year. And wala pa dyan yung bilangin niyo yung time ng Senate. Ngayon, nag-impeach 3 araw every week. Na yung 3 araw na yun, they could have decided about the flood control. Nag-imbestiga sana yung Blue Ribbon Committee kung meron pang ganon. At tapos nun, maayos yung oil crisis, maayos yung lahat ng problema, di ba? So, may problema talaga tayo. So, yan. Kung wala na kami, ayusin nyo. Ako sa akin, I cannot wait 2028. Yun ang mali ng iba na iniisip, 2028, you'll get even. The problem is, if kunyari by 2028, nasaan yung Inday Sara? Paano kung wala? Nasa si Baste? Paano kung wala rin? So, paano? Paano kung nandiyan si Inday Sara? Okay, hindi siya na-impeach, pero may kaso siya, plunder, kunwari. Babanatan siya ng kaso para kulong siya.
isa pa yun sa mga detalye na dapat ilagay natin sa Constitution na yun sa Constitution natin. Na yung kaso-kaso na yan, pwede kang tanggalin by way of yung sinasabi ko na Pero siguro yung mga kaso-kaso, mayroon kang immunity. Yung mga top officials siguro. Ewan ko, review talaga dapat sa Constitution, sa something song. No. Shh, quiet. So, ang ano dyan, ang daming ayusin. Ang pinakamali, nakikita nyo ngayon, yung kung kaya ng presidente o kahit sinong ruling party, i-bastardize yung ating Constitution at gamitin yung provision sa Constitution, natanggalin yung kanyang political opponent. 2028 pa, binabanatan na impeachment si Inday Sara. No more Duterte. At nagsanib puwersa silang lahat. Kaya nga, beware, no? Pinapalalay Romanovs. Pwede, pinatay yung buong pamilya nang take over yung komunista. So, sinasabihan ka, winawarningan ka. Ngayon, pinalalabas ninyo, tarantado si Baste, siya kanya galing yung threat na papatayin kayo. Ay, gago eh. Ngayon, kung binibili yan ng mga Pilipino because of the trolls, the SOCMED, mainstream media, yun nga. Kaya nga, we are stuck with him. When in fact, the Constitution decided na we shouldn't be stuck with him. Sayang yung oras natin, taong bayan, 6 na taon yan. 4 na taon na ngayon. Pero sa 4 na taon, yung pangatlong taon, nag-attempt silang impeach si Inday Sara. Kinatigan ng Supreme Court, wag. Kinatigan ng Senate dati, na wag. Tapos ngayon, nandyan na, nasa trial na ngayon. Just imagine, kaya talagang pinupuntirya yung 2028. Ngayon kung ang taong bayan, ang iniisip ninyo lahat, kayo, kunyari, iniisip ng iba, 2028, boboto kayo, ay, nako, naive na naive yung pag-iisip ninyo. You are very gullible. Kasi, ang hawak nila yung COMELEC. Tapos nun, titipakin yung loyalty ng mga tao kay Inday. Kasi question mark eh. Lalo na yung SALN na yan. Lalo na yung mga bank statement na yan. Yan. Pagka yan, magsisinungaling kunyari yung ibang tao, palagay natin, totoo. Sige, palagay na natin, totoo. Ano ngayon gagawin ng tao? Maniniwala kayo. Ang kinakailangan kasi lang magkaroon ng doubt para mabura yung mass base ni Inday. Para madali nang dayain later on sa 2028. Kung makakatakbo siya. And then magpe-present sila ng kanilang champion. Kilala na kung sino yun. Di ba? May mga options na yung administration. Isa pang mali yung impeachment. Bakit? Kung ikaw may ambisyon ka maging presidente, Senate judge ka, katayo mo yung vice president na yan kung sino man yung katayo mo talaga kasi kalaban mo sa politika Kaya nga mali Kunyari ako, may ambisyon ako ng presidente, senator ako, ngayon, impeachment judge ako. Lahat ng tanong ko para mag-guide itong prosecution para tsaka yung taong bayan na ang galing ni ganyan ang galing ni Senator D, no? D, hindi T. Galing ni Senator D na puta na, no? Ay, nako. Kanya-kanyang grandstanding nga Kaya yung may mga ambisyon dyan, babanat para sirain si Inday. Pagkakataon nila Subjective yung sasabihin isang impeachment judge, I am not biased. Anak ng toko When I do not buy a system, mga kababayan, I don't see the logic in a system na
16 na boto ang kailangan para tirahin yung boto ng 32 million. Na yung 16 na yon, question mark, hindi 100% na pwedeng matino ang boto. May ulterior motive. Kasi nakatanggap ng maleta. Alam nila ito, kakatayin kayo. Kasi may ambisyon sa pagka-presidente, makakalaban si Inday Sara. I do not buy 16 votes to stop 32 million na mandate. Of course, itong 16 na to, binoto rin ng taong bayan. Ang problema, singled out ang Inday Sara. Whatever the argument is, merong capacity pumatay ng presidente, may kinausap, etc., na yung context ng pagkakasabi, binabaliwala yung premise at saka yung mga events bago noon. Anong klaseng investigasyon yun? Singled out talaga eh. Plastic ang ginawa. Tapos ganyan, pinalalabas nyo, 125 million, putang ina sa Congress nga eh. Tumanggap ng 250 million eh, question mark, para lang i-elevate yung impeachment. Kayo nga korap eh. At tapos, bakit yung Vice President, baba natin yung 125 million, tapos kayo tumanggap ng 250 million, bawat isa, plus meron pa kayong 20 million, question mark, MOO, itinaas. Parang tarantado kayo. Impeach si Inday Sara. Tapos yung presidente hindi impeach kasi 4 billion yung kanya. Confidential pa. Ginugurgur na ako. Nasasaktan kasi sa sinasabi. So yun yung hindi tama eh. Plastikan to eh. Kaya nga may palpak yung sistema. Doesn't make sense. I do not agree na gagastos tayo ng ganong kalaki. Habulin niyo 125 million. Nga habulin niyo yung mali-maleta na yan. Kahit habulin niyo yung presidente, confidential fund, 12 billion. I don't buy it. There's got to be a better, cheaper, effective way na applies to everyone that will safeguard their interest as a Filipino people. Our interest, taxpayers' money. Putang ina nyo, gagastusin nyo yung pera ng taong bayan, ganyan-ganyan kayo. Sarap ng kinakain nyo dyan, etc. Mantala nagigaw sa taong bayan. May bababaha na naman yan, hindi nyo masolve yung problema, hindi nyo maimbestigahan yung mga flood control na yan. Lintek, tapos nun, tirada kayo. Your Honor! Objection, Your Honor. Sustained. I would like to register my continuing objection, Your Honor. Overruled. Overnight. Objection, Your Honor. Parang promo, no? Short time objection, Your Honor. 3 oras na lang na objection. Walang mangyayari. Ginagawa tayong gago eh. Doesn't make sense really. Pero kung performance evaluation na lang, na maayos yung pagkakatira, because it will get the right behavior. That's what systems are created for. To generate the right direction, to generate the right behavior, and the right results. Yun. And it is fair. It has to be fair. And then the financial mechanism to implement it is not that exorbitant. Very cheap. Because, performance evaluation. Ginagawa lagi yan eh. So kung meron man sa civil service, kung meron man existing ngayon, i-tie up na lang natin as a constitutional provision na yung removal ng any elected or appointed official. Tipid tayo, mga kababayan. Hindi yung 70 billion impeachment, Inday Sara, 125 million, nahabol nyo. Ninakawan nga tayo ng trillion dito sa flood control. May mamamatay na naman this year. Next year, sige-sige sila. Tatanggalin yung Inday Sara, political process. Tatanggalin nila yung pinakapag-asa ng taong bayan na siyang kokorek nitong lata habol sa mga korap, tatanggalin kasi political opponent. At madidinig mo yung justification, impeachment is a political process. Tang-inang yan. We should not follow the rules of God because
impeachment by nature is a political process. Putang ina nyo. Kaya winawarningan ko yung NBI APPNP. Ang nang kusapin nyo na si Marcos, kusapin nyo lahat. Kayo mag-usap-usap. Huwag nyo na paabutin sa revolution. Ayoko magkaroon sa history natin na nagkaroon ng Filipino Revolution. Puta na mas madugo sa French at saka sa Bolshevik Revolution. Pinagbibitay. Bawat kilometro ng EDSA, makita mo, nakabitin yung mga tao. Putang ina yan. Tapos hindi pa nakontento, pinatay na, sinunog pa. Ng putya. Ganun galit ang tao. Pagka, alam nyo sa mga kababayan, mabait pa nga kayo mga Pilipino. Kahit galit na, wala na, nakukuha pa pero pagka dumating yung punto talaga na naglabasan yung taong bayan, ayan, may nagsasalita na lalabas sila na armado. Sila na lang daw, tatayong military component. Puta na, hindi biro yon. Pagka may ganun na, malapit na tayo. Pagka tumayong, kasi wala na pag-asa tao And pagka naisip ng tao na, ba't kami magre-rely sa ibang grupo? Sa sarili namin na lang. Bakit? Kailang ba? Ako, kaya ko rin lumabas. Ganon. Pagka ganon ng taong bayan, naglabasan niya ng lahat armado. I don't care kung barel o pistol, o kaya tirador, o kaya samurai, baseball bat. Ang punto, armado. Why? They can defend themselves. Why? Because they feel that the armed forces, the PNP, who have been silent for 4 years, and the PNP being used to oppress the people. Hinaharangan Hinaharangan. You are perceived as the enemy of the Filipino people. Kayo, perception nyo, the people is the enemy of the state. Paano sabihin ng tao, we don't care, we don't give a fucking shit sa inyo, tangina, galit kami. Binaboy nyo kami. Mamili kayo, sa taong bayan kayo, o diyan kayo sa gobyerno ninyo. Putang ina nyo. Ganon, galit. And then, pagka ang taong bayan, may nagsalita dyan, eloquently, malinaw. Effective immediately, we are disbanding the entire institution. AFP, PNP, NBI. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo? Babarilin nyo? Hindi nga, armado nga yung tao. Sa tingin nyo, ilang tao kinakailangan para disarmahan ang isang sundalo na may baril? Kung kalaban yung taong may baril. Paano kung kumampi sa tao yon? You see, the problem, it changes the equation. EDSA 4, EDSA 1, EDSA 2, military, civilian. EDSA 1, military, civilian. Nauna yung military. Humingi ng tulong, sumuporta civilian. EDSA 2, nauna yung tao. Sumuporta, buo yung armed forces. EDSA 3, nauna yung tao, wala. Yung armed forces, pinili yung gobyerno. GMA, bakbakan. Uwi. Walang military component. EDSA 4, natuto na yung tao. 4 na taon nagpipis rally. Wala. Matuto yung tao. Lalabas siya, civilian. Siya rin yung armado. It changes the equation. Now the AFP at PNP, kayo NBI, will be faced. Putang ina mga kayo, tang ina ninyo, sasabihin ninyo sa taong bayan. Rebellion yan, inciting sedition yan. Putang ina, insurrection yan. Ang sasabihin sa inyo ng tao, putang ina nyo, we don't care, tang ina ninyo, silaban namin kayo Ano gagawin ng AFP? That's why I'm warning. You want change? Ganon na mangyayari. Isipin ng tao. Wala nang pinuntahan tong rally Paikot-ikot tayo. Kinahon nyo kami tangina ninyo. Yan. Gusto nyo, panoorin namin yung impeachment. Yun. Isip ng taong bayan. Nababaha, nagugutom, ay patay kayo. Pagka nag-isip na mag-armas ang tao, wala na, goodbye. Kaya winawarningan ko yung NBI APPNP. Ang nang kusapin nyo na si Marcos, kusapin nyo lahat. Kayo mag-usap-usap. Huwag nyo na paabutin sa revolution. Ayoko magkaroon sa history natin na nagkaroon ng Filipino Revolution.
puta na mas madugo sa French at saka sa Bolshevik Revolution. Pinagbibitay. Bawat kilometro ng EDSA, makita mo, nakabitin yung mga tao. Putang ina yan. Tapos hindi pa nakontento, pinatay na, sinunog pa. Ng putya. Ganun galit ang tao. Pagka, alam nyo sa mga kababayan, ano, mabait pa nga kayo mga Pilipino. Kahit galit na, wala na, nakukuha pa mga. Pero pagka dumating yung punto talaga na naglabasan yung taong bayan. Ayan, may nagsasalita na lalabas sila na armado. Sila na lang daw, tatayong military component. Puta na, hindi biro yon. Pagka may ganun na, malapit na tayo. Pagka tumayong, kasi wala na pag-asa tao And pagka naisip ng tao na, ba't kami magre-rely sa ibang grupo? Sa sarili namin na lang. Bakit? Kailang ba? Ako, kaya ko rin lumabas. Ganon. Pagka ganon ng taong bayan, naglabasan niya ng lahat armado. I don't care kung barel o pistol o kaya tirador o kaya samurai, baseball bat. Ang punto, armado. Why? They can defend themselves. Why? Because they feel that the armed forces, the PNP, who have been silent for 4 years, and the PNP being used to oppress the people. Hinaharangan Hinaharangan. You are perceived as the enemy of the Filipino people. Kayo, perception nyo, the people is the enemy of the state. Paano sabihin ng tao, we don't care, we don't give a fucking shit sa inyo, tangina, galit kami. Binaboy nyo kami. Mamili kayo, sa taong bayan kayo, o diyan kayo sa gobyerno ninyo, putang ina nyo. Ganon, galit. And then, pagka ang taong bayan, may nagsalita dyan, eloquently, malinaw. Effective immediately, we are disbanding the entire institution. AFP, PNP, NBI. Anong gagawin nyo? Raratratin nyo? Babarilin nyo? Hindi nga, armado nga yung tao. Sa tingin nyo, ilang tao kinakailangan para disarmahan ang isang sundalo na may baril? Kung kalaban yung taong may baril. Paano kung kumampi sa tao yon? You see, the problem? It changes the equation. EDSA 4, EDSA 1, EDSA 2, military, civilian. EDSA 1, military, civilian. Nauna yung military. Humingi ng tulong, sumuporta civilian. EDSA 2, nauna yung tao. Sumuporta, buo yung armed forces. EDSA 3, nauna yung tao, wala. Yung armed forces, pinili yung gobyerno. GMA, bakbakan. Uwi. Walang military component. EDSA 4, natuto na yung tao. 4 na taon nagpipis rally. Wala. Matuto yung tao. Lalabas siya, civilian. Siya rin yung armado. It changes the equation. Now the AFP at PNP, kayo NBI, will be faced. Putang ina mga kayo, tang ina ninyo, sasabihin ninyo sa taong bayan. Rebellion yan, inciting sedition yan. Putang ina, insurrection yan. Ang sasabihin sa inyo ng tao, putang ina nyo, we don't care, tang ina ninyo, silaban namin kayo Ano gagawin ng AFP? That's why I'm warning. You want change? Ganon na mangyayari. Isipin ng tao. Wala nang pinuntahan tong rally Paikot-ikot tayo. Kinahon nyo kami tangina ninyo. Yan. Gusto niyo panoorin namin yung impeachment? Yun. Isip ng taong bayan. Nababaha, nagugutom, ay patay kayo. Pagka nag-isip na mag-armas ang tao, wala na, goodbye.